Tatay? Nanay? Nasaan na po kayo? Malaking ahas, sugatan ka. Masakit siguro yan. Ang dugo niya ay nakakagamot ng aking sugat. Ang sabi sa TV, ang nagligtas ng buhay, dapat pakasalan. Paglaki ko, pakakasalan mo ako bilang asawa, ha? Niyan, nasaan ka? Malaking ahas. Nahanap na ako ng pamilya ko. Paalam. Aking munting nobya, huwag mong kalilimutan ang ating pangako. Bakit na naman ako nanaginip na hinahanap ako ng malaking ahas na iyon? Mail, late na ako sa interview. Itong Xuanlin Group, talagang ito ang pinakamalaking transnational trading company sa High City. Napakayaman talaga. Nabalitaan ko ang CEO ng Xuanlin na si Gu Zemin. Mula sa wala, gumamit lang siya ng 15 taon para itatag ang kanyang napakalaking business empire. Si CEO Gu ay hindi lang mayaman, guwapo pa at walang babae sa kanyang tabi. Kung ma-interview ako bilang sekretarya niya, Ang dahilan ng pag-interview mo rito ay para pakasalan si CEO Gu, di ba? sa buong High City o hindi, sa buong bansa, sino ba ang ayaw mapangasawa si CEO Gu? Ikaw ba? Ayaw mo? Dumating na si CEO Gu. Ang guwapo. Ang amoy na ito ay ang aking munting nobya. Kumusta po? Apply po ako bilang sekretarya ng CEO. Ang pangalan ko ay Lin Yan. 23 taong gulang at bagong graduate lang sa Qingbei University of Foreign Languages. Mas naging ibig ka. Iyan po ang aking personal na karanasan. Umuwi ka na at hintayin ang aming tawag. Hindi po ba ako nakapasa? Boss Gu, maaari po ba akong maging sekretarya niyo? Ano ang kaya mong gawin para maging karapat dapat sa posisyong ito? Bagamat bagong graduate lang ako. Kabilang ako sa top 10 ng aming kurso at mabilis po akong matuto. Maaari niyo po akong sanayin para maging katulad ng gusto niyo. Talaga? Bigyan niyo po ako ng isang buwang probationary period. Kung hindi po kayo masisiyahan sa akin, maaari niyo po akong tanggalin anumang oras. Original, full sugar. Ano po ang sabi ninyo? Ang milk tea na iinumin ko. Sige po. Boss Gu, ang milk tea po ninyo. Masarap po ba? Iba na lang sa susunod, hindi sapat ang tamis. Ay, sige. Mukhang malamig si Boss Gu, pero mahilig pala sa milk tea. Dadalhin kita sa workspace mo. Hindi na kailangan. Ipasok mo ang workspace niya rito. Dito siya magtatrabaho sa tabi ko. Opo. Hindi dapat mukhang mahirap ang sekretarya ko. Pag uwi natin, bibilhan kita ng ilang set ng damit at mga alahas na babagay doon. Sagot ng kumpanya. Sige po. Ha? Kailan pa nagkaroon ng ganyang benepisyo ang kumpanya? Ito, wag din. Ay, pak lahat ng iba pa. Opo. Ayos itong pulseras. Boss Gu, habang nasa opisina, hindi yata bagay magsuot ng ganyang kamamahaling alahas, di ba?
Ang sekretarya ko ay dapat maging maganda at kaakit-akit. Sa kumpanya ko, ako ang masusunod. Hindi nakapagtataka na marami ang gusto magpakasal. Sinong hindi magmamahal sa ganyang lalaki? Kung may mangyari sa iyo, tawagin mo lang ako gamit ang pulseras na iyan. Lalabas ako kaagad sa tabi mo. Medyo may sira lang sa ulo. Ay, add mo ako. Ang lamig ng kamay. Parang cold-blooded animal. Magkano ang milk tea kaninang umaga? Ipapadala ko sa iyo. Wala. Hindi naman iyan gaanong karami. Nakareceive ng 50,000 piso PHP 5999 sa WeChat. Kung may masarap kang makain, bigyan mo rin ako. Sige. Ano ang gusto mong kainin, Boss Gu? Ikaw. Kung gayon, G. Gu, ano ang gusto mong kainin? Ano man? Ang bibilhin mo ay ayos lang. Akala ko. Kung gayon, G. Gu, taxi na lang ako pa uwi. Mukhang masyado akong nagmadali at natakot ko siya. Lin Nian, napagtanto mo na ba ang pagkakamali mo? Basta humingi ka ng tawad ng taos, puso sa akin, ang tungkol sa pagtanggi mo sa pag-ibig ko, hindi ko na iyon masyadong isasaalang, alang pa. Kahit labag man sa kalooban ko, makikipagbalikan ako sa iyo. Bakit hindi ko napansin noon? Na ganun ka pala ka? Confident? Bigyan na kita ng pagkakataon, samantalahin mo na. Ang isang ulila na walang sinasandalan na tulad mo, na makasama ako, ay parang pagsindi ng mataas na insenso para sa mga ninuno mo na. Kung magpapakipot ka pa, baka hindi na kita bigyan ng pagkakataon. Sino ba ang naghahangad ng pagkakataong ibibigay mo? Mayabang. Ikaw, maghintay ka. Bakit ang hirap sumakay ng taxi? Lin Nian, tumabi ka agad. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Presidente Gu, bakit ka? Nasaan siya? Diyos ko. Hindi ba timuntik na akong mabangga ng kotse? Bakit hindi ko maalala kung anong nangyari pagkatapos noon? Gising ka na, mukhang napagod ka sa overtime sa mall ngayon. Natulog ka na sa sasakyan pagkatapos nating mamili at hanggang ngayon ay tulog ka pa rin? Presidente Gu, parang nagkaroon ako ng masamang panaginip. Dahil bangungot lang iyon. Huwag mo na iyong isipin. Opo, Nakakita ako ng isang itim na ahas sa zoo ngayon. Iyan ba yung hinahanap mo? hindi iyan. Gusto mo ba ng ahas? Hindi po. Noong bata pa ako, nakakita ako ng isang itim na ahas na napakatalino. Noong bata ako at wala pa sa isip, sinabi ko pa na paglaki ko ay magiging nobya niya ako. Kung nangako ka, dapat tuparin mo ang pangako. Tao ako. Paano ako magpapakasal sa isang ahas? Pero siguro, pwede ko siyang hanapan ng babaeng ahas. Paano kung ayaw niya ng babaeng ahas? Kung gayon, hahanapan ko siya ng lalaki. Ang daldal ko talaga. Bakit ako nagsasalita ng walang pag-iingat sa harap ng boss? Nandito na tayo sa bahay mo. Salamat po, Presidente Gu. Magandang gabi, Presidente Gu. Hindi ko naman sinabi ang address ko. Paano nalaman ni Presidente Gu na dito ako nakatira? Shasha, bakit ka nandito?
Unang araw mo ngayon sa trabaho, kaya kailangan kong alala para sa'yo. Uy, nakita ko ang magarang sasakyan. Sino ang naghatid sa iyo pa uwi? Ang amo namin. Si Guzemin? Oo, Sana pala lumabas ako para salubungin ka. Siya nga ang dream guy ng libong mga dalaga. Dahil hinatid ka niya pa uwi, baka may gusto siya sa iyo, hindi ba? isang araw pa lang kaming magkakilala. Magugustuhan na niya ako? Maniwala ka ba diyan? Paano kung sakali? Hi! Ang ipinadala ko sa iyo ngayon, iyon ba ang ahas na hinahanap mo na gusto mong gawing alaga? Hindi. Talaga bang sigurado ka? Hindi ba magkakapareho lang sila ng itsura? Iba iyon. Kapag nagpakita siya sa harapan ko, siguradong makikilala ko siya. Sige na nga. Salamat sa pagsisikap mo ngayon. Magpahinga ka ng maaga. Salamat, Boss Gu. Kayo rin po. Magpahinga ng maaga. Tingnan mo kung ano ang dala ko para sa iyo. Wow. Salamat sa cake, mahal. Mahal kita. Sino ang kasalukuyang nasa bahay niya? Sino ang sinabihan niya ng mahal kita? May gusto siyang iba? O may nobyo na siya? Boss Gu, ang aga niyo ngayon ah. May nobyo ka ba? Gusto mo hawakan? Opo. Pasensya na, Ginoong Gu. Hindi ko po sinasadya. Ang dulas ng mga galaw mo. Madalas ka bang naghihili sa nobyo mo? Bakit naman po? Hindi naman siya walang kamay. Teka, wala naman akong nobyo. Talaga bang may nobyo siya? Ano na lang ako? Ako. Sige po. Bababa na ako agad. Ginoong Gu, may naghahanap po sa akin. Gusto ko pong magpaalam. Ang saya niya. Sino ba naghahanap sa kanya, ha? Isang babaeng hindi marunong tumupad sa salita? Bakit ko pa kailangang pakialaman kung sino naghahanap sa kanya? Siya nga pala ang nobyo niya. Pumayag na siyang maging asawa ko, maliit na sinungaling. Mas masarap tingnan yung sayo. Gusto kong kainin yung sayo. Hindi ka man lang gumalang, inaagaw mo pa ang pagkain ng sarili mong tiyuhin. Ay, oo nga pala. Ang kaibigan ko, may kumpanya siya. Ang kurso niya, bagay na bagay sa'yo. Gusto mo bang subukan? Masaya ako sa ginagawa ko dito. Hindi ako pupunta. Sa tingin ko, itong iyo. Marami na po kayong inalala para sa akin simula nang mamatay ang mga magulang ko. Sapat na po ang pag-aalala ninyo para sa akin. Ngayon, matanda na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Ay, bakit ka pala pumunta rito sa High City? Ang kumpanya ko, may mahalagang proyekto na kailangan kong pag-usapan. Kapag natapos ang usapan, baka manirahan ako rito ng ilang panahon at dadaan na rin para bisitahin ka. Late na naman ba sa pagising si Ginoong Gu ngayon? Saan na siya nagpunta? Wala siyang inuutosang trabaho sa akin. Nakakainip. Kuya Wang? Saan napunta si Ginoong Gu? Wala siyang maghapon ngayon ah. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, may sakit si Ginoong Gu ngayon. May sakit? Bakit napakahirap tiisin ito ngayon? Ang password sa bahay ni Ginoong Gu ay 0000522. Tandaan mo yan. Pareho pala sa password ko. Kaya,
Ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Ginoong Gu para alagaan. Nakatira si Ginoong Gu isa at hindi niya kami pinapayagang pumasok sa kwarto niya. Ikaw, ang kaniyang personal na kalihim kaya siguradong ayos lang. Ay, hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Ginoong Gu ngayon. Sa tuwing siya ay nagkakasakit, siya ay... Basta, pakiusap, tulungan mo siya. Huwag kang mag-alala, titingnan ko siya. Ginoong Gu. Ginoong Gu? Ginoong Gu, nilalagnat ka ba? Ang totoo ay nagpapalabas ako. Ano? Ikaw, walang puso? Kasalanan mo. Hindi ba tinangako ka sa akin na magiging asawa kita? Paano ka naghanap ng ibang kasintahan? Anong kasintahan? Ikaw lang ang pwedeng maging asawa ko? Sa akin ka lang? Alam mo ba? Ang pakiramdam na ito. Bakit ka nandito? Pasensya na. Hindi, ako masyadong malinaw kanina. Anong ibig mong sabihin? Nakamali siya ng taong akala niya. Magpahinga ka na ng maayos? Aalis na ako. Lin Nian, ako. Lin Nian. Ayop, tingnan mo, natakot mo pa ang nobya mo kaya umalis. Ang taong hinahabol niya para halikan ay ang taong mahal niya. CEO Gu, dumating na si Mr. Shen na kinakailangan mong makipagkita noong nakaraang araw. Kumusta, CEO Gu? Ako si Shen X Zhu. Maghanda ka ng tsaa. Sige. Naintindihan ko na ang pangkalahatang sitwasyon. Magkakaroon kami ng meeting sa loob ng kumpanya, mamayang hapon, tapos bibigyan ka namin ng sagot. Ihatid mo na siya palabas. CEO Gu, hindi ba interesado ka sa proyektong ito noon? Bakit? CEO Gu, plano mo bang makipagtulungan sa Shen Corp? Gusto mo bang makipagtulungan ako sa kanya? Gusto niyang subukan ang aking kakayahan. Ang proyekto ng Shen Corp, nakita ko na ito dati. Talagang sulit na sulit itong makipagtulungan. Malaki na malaki rin ang benepisyo nito para sa Xuanlin. Ganoon ba talaga ang gusto mong magawa ng nobyo mo ang proyektong ito? Tingnan ko muna. Kung karapat, dapat ba siya sa iyo? Kunin mo, pirmahan mo na ang kontrata kay Mr. Shen. CEO Gu, salamat sa iyo. Nagpapasalamat ka sa akin dahil sa nobyo mo? CEO Gu, salamat sa pakikipagtulungan mo sa aking tito. Tito? Ibig mong sabihin, si Shen Zishu ba ang tito mo? Oo. Salamat at nakipagtulungan ka sa tito ko. Ito ang pinili kong regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa libreng binigay ng binilhan ko, kaya naisip kong ibigay na lang. Mukhang matagal mo nang inihanda ito para sa akin. Nahihiya ka lang, kaya ka nagdahilan. Nagbibigay ka ng regalo sa ibang lalaki. Alam ba ito ng nobyo mo? Hindi ba siya magagalit? Wala akong nobyo. Talaga? Bakit naman kita lolokohin? Mukhang nagkamali ako ng akala. Kunin mo sa akin ang isang itim na polo at dalhin sa opisina ng bagong CEO. Sige. Ang ganda ng katawan. Halika.
Tama, ang itim lang ang bumabagay sa akin. Lalabas na po muna ako. Mukhang may pagtingin din siya sa akin. Ate? Lucy, ang ganda mo ngayon. Siguradong marami kang nahuhumaling na lalaking empleyado sa kumpanya. Bakit ko sila hahamakin? Kung hahamakin ko man, si Ginang Gu ang tama. Ito ang unang beses na nakita ko si Ginang Gu na nagbigay ng ganoong atensyon sa isang empleyado. Si Ginang Gu ay laging hindi interesado sa kababaihan, pero kanina, kusang hinawakan niya ang taong iyon. Sa tingin ninyo, baka gusto ni Ginang Gu? Imposible. Hindi mo ba nakita? Malinaw na sinasadya ng babaeng iyon na akitin siya. Wala ka bang mata? Ikaw ang unang bumangga sa akin. Sinadya ko talaga. Ano? Tingnan mong suot mo. Araw-araw. Napaka-engganyo. Hindi ko alam kung nagtatrabaho ka o nang aakit ka ng tao. Hay. Hindi kailangan ng kumpanya ang empleyadong may masamang hangarin na tulad mo. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Bakit mo ako pwedeng paalisin? Si G. Gu ang nag-hire sa akin. Dahil ako ang HR manager, umalis ka na agad. G. Gu. Tanggal ka na. Kunin mo ang bayad sa HR at umalis ka na. G. Gu. Ako. Umalis ka! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sugatan ang kamay mo. Siya ang kusang humawak sa akin. Ikaw? Mabisa ang gamot na ito. G. Gu, salamat kanina. Pero wala kang tanong. Tanong at kinampihan mo agad ako. Hindi ka ba natatakot na baka ako ang may problema? Tao kita. Tama man o mali, hindi ko papayagan ng sino man nasaktan ka. G. Gu, babalik na ako sa trabaho. G. Gu, ano nang nangyayari sa'yo? Linian. Ano nang sangkap nitong gamot? Pangunahin, Realgar. G. Gu, allergic ka ba sa gamot? G. Gu? Wala lang. G. Gu, kailangan bang pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Huwag kang pumasok. G. Gu, kumusta ka na? Masama ang pakiramdam mo? Kukuha ako ng doktor para sa'yo. Wala ito. Magpapahinga lang ako at ayos na. Ikaw, lumabas ka. Oh. Kalma, kalma. Ang porma ay kawalan at ang kawalan ay porma.
Mabuti na lang at walang masyadong problema si Guzong. Anong nangyari? Anong relasyon mo kay Gu Zening? Bakit bigla siyang pumayag at pumirma agad ng kontrata? Wow, wag mong isipin na ako. Nabanggit ko nga sa kanya itong kooperasyon. Pero siya mismo ang nagkagusto sa proyekto. Kilala si Gu Zening sa pagiging mahirap lapitan at noong umalis ako, halatang ayaw niyang makipagtulungan. Paano nangyari na noong sinabi mo lamang, agad siyang pumayag? Paano ko malalaman? Niyan, kakalabas mo lang sa kolehiyo. Si Gu Zening sa mundo ng negosyo, matagal nang naging bihasa, mayroong matatalas na paraan, at matanda na rin. Hindi ako papayag na makasama mo siya. Sana nga lang talaga may gusto siya sa akin. Anong sabi mo? Tito, wala talaga akong ginawa. Wala ka namang pinangako sa kanya, hindi ba? Siya? Hindi kanya hinawakan? Hindi ba talaga? Ganyan ba akong klase ng tao? Tsaka, anong klaseng babae ang hindi niya makukuha? Mag-aaksaya pa ba siya ng panahon para sa akin? Sige na, hindi naman sa ano. Natatakot lang akong madaya ka ng mas matandang lalaki. Huwag ka nang magalit. Sa madaling salita, si Gu Zening, kailangan mo siyang pag-ingatan ng mabuti. Pag-ingatan ako sa ano? Hindi kaya pwede tayong hapunan? Pasensya na, pero may lakad ako ngayon. Talagang dati, nakapag-iwan ako ng masamang impression sa kanya. Nakakahiya talaga kahapon. Hindi nga pwedeng magsalita sa likuran ng tao. Sir Gu, hindi makontak ang translator natin noong araw na yon. Baka ang international meeting natin ngayon ay... Bakit ganyan ka magtrabaho? Paano ka nagkamali ng ganito kalaki? Ang mga dumadalo sa meeting na ito ay mga importanteng tao. Makakaapekto ito sa reputasyon ng ating grupo sa ibang bansa. Humanap ka ng solusyon agad. Wala na tayong oras. 3 minuto na lang bago magsimula ang meeting. Ako na lang ang gagawa ng pagta-translate. Nagtapos ako sa Beijing Foreign Studies University at malakas ako sa English. Hello, my name is... Ang galing talaga ng asawa ko. Bye-bye. Ang ganda ng ginawa mo. Pinuri ako ni Sir Gu ngayon. Sa sobrang tuwa mo, baka gusto ka na sa kanya? Hindi ah. Sige, magkunwari ka pa. Ilang taon na tayong magkaibigan. Hindi ba kita kilala? Siya talaga ang ideal type mo. Kahit gusto ko siya, ano pa ang magagawa ko? May iba na siyang gusto. Kakalakad ko lang dito kasama ang aso ko. Halika na at kumain ng almusal. Sige, maglaro ka na. Ay. May sikreto kang boyfriend, ano? Abala talaga ako sa trabaho. Buong araw ako sa kumpanya. Saan naman ako kukuha ng oras para makipag-date? Kung ganon, taga-opisina mo. Kaya pala kinakausap mo ako tungkol kay Boss Gu kahapon. Baka siya ngayon, ha? Office romance? Nakaka-excite talaga yan. Ano bang pinagsasasabi mo? Halika. Tingnan mo. May ebidensya na. Gusto mo pa talaga akong itago? Ang damot mo naman. Ano ba yun? Kagat yan ng lamok kagabi. Umayon ka na. Si Boss Gu ba yan? Kung siya yan, hindi ako papayag na isa lang ang kagat niya. Ano? Kailangan isang buong bilog yan para masulit talaga. Gusto mo rin ba? Bibigyan din kita ng isa.
Dapat pala hindi na lang ako nakipag-away kay Sasa, nadagdagan patuloy. Isa lang yan kagabi. Baka naman naghahanap siya ng ibang lalaki sa labas. Boss Gu, Paki, tingnan po itong dokumento. Ano tong bagay na to? Ibalik mo at ulitin. Masusunod po. Boss Gu, mamaya po ang tiyuhin ko. Inimbitahan po kayo ni Boss Shen para maghapunan. Hindi mo ba kayang mag-book mag-isa? Pati ba naman maliit na bagay na yan, kailangan mo pang itanong sa akin? Ang taray. Ako na ang meron siya, tapos nakikipag. Iba pa siyang lalaki, naglalambingan. Hindi ka pa ba uuwi? Set na po kayo ng hapunan kasama si Boss Shen mamayang gabi. Ganyan ka ba haharap sa iyong tito? Baka hindi po kayo maniwala. Ang isa ay kagat ng lamok at ang isa ay kurot ng aking best friend. Kurot? Opo. Sobrang bigat talaga ng kamay ng babaeng iyon. Hindi kayang takpan ng foundation. Bakit siya tumatawa? Sabi mo wala lang pero may kiss mark pa. Matagal ko nang nabalitaan, Boss Shen, ang husay ninyo sa estratehiya at mahusay kayo sa negosyo. Matagal ko nang gustong makilala pero wala akong pagkakataon. Sana tayo ay makabuo ng pangmatagalang kooperasyon. Tingnan muna natin ang kalalabasan ng kooperasyong ito. Kung si Boss Gu ay hindi kasing lakas tulad ng sinasabi nila, kung gayon, hindi na kailangan pang mag-cooperate. Diyos ko, Tito. Pwede bang magsalita ka ng maayos? Baka matigil ang negosyo. Kami sa Shen Group ay laging tinitingnan lang ang kakayahan, hindi ang reputasyon o prestihiyo. Tito, nagtatrabaho pa ako sa Xuanlin. Tito, pakiusap. Bawasan mo naman. Isipin mo naman ang buhay ko. Mali ang pinadalhan mo. Isa pa, ako rin ang sinipa mo kanina. Naglalampungan kayo sa harap ko, nagpapalitan kayo ng tingin. Halika na, halika na. Kumain. Kumain tayo. Si Jigu, lampas 30 na, ngunit bakit hindi pa rin kayo nag-aasawa? Hindi pa? Pero may gusto na akong tao. Kung ganoon, bakit hindi mo siya pakasalan? Tutol ba ang pamilya mo? Kung papayag lang siya, pwede akong magpakasal agad. Mukhang gusto niya talaga ang taong iyon. Huwag na po kayong mag-alala, Gu. Gu. Nananaginip ba ako? Oo. Isa lang iyang panaginip. Hindi ka pwedeng magkagusto sa ibang babae. Nagustuhan mo na ba ako? Hindi Kung gayon, paano mo ako magugustuhan? Wala kang utang na loob. Ay, patay na. Erotic dream. Ako tungkol pa sa sarili kong boss. Bakit ko kaya napanaginipan niyon? Hindi ka maaaring magkagusto sa ibang babae. Gusto mo na ako? Hindi.
Kung ganoon, paano mo ako magugustuhan? Kalihim Lin. Tungkol sa international meeting noon, salamat sa iyong pagligtas. Tungkulin ko po iyon. Maganda at mabait si Kalihim Lin. Wala pa ba siyang nobyo? Bakit biglang lumamig? Tapos na ang report at inayos na rin ang plano? Kung may oras kayong magkwentuhan dito, mas maganda. Kung sa trabaho ninyo, ilaan ang oras na iyan. Opo. Nakakatakot. Parang nagagalit si Ginoong Gu ngayon, ano? Kung kanino nakikipag? Flirt? Malandi? Anong nangyayari dito? May bagong matataas na opisyal na dumating sa kumpanya ngayon. Ngayon lang siya pumasok. Binakante namin ang pwesto para sa kanya. Sabi nila, isa siyang paborito ni Ginoong Gu. Paborito? Ginoong Gu? Mayroon po akong dokumento dito. Kailangan ninyo pong pirmahan. Ikaw ba ang bagong sekretarya ng CEO? Mayroon ka namang ganda. Sino ka? Kuya Zeming, matagal na tayong hindi nagkita. Napakalapit nila. Siya ba ang gusto ni Ginoong Gu? Mabuhay po sa inyong lahat. Ako ang bagong content director. Ang pangalan ko ay si Song Yan. Sana suportahan ninyo ako simula ngayon. Ngayon, ako ang uulat tungkol sa kita ng kumpanya kamakailan. Tapos na ang aking ulat. Sige. Ang oras ng lunch break mula ngayon ay pahahabain pa natin ng kalahating oras. Bakit biglang si CEO Gu magpapahaba ng oras ng pahinga? Kailangan pa ba talaga itanong yan? Siguradong dahil dumating si Director Song. Sino si Director Song na yon? Secretary Lin, bago ka pa lang kaya hindi mo alam. Ang lolo nitong si Director Song ay isang benefactor na sumuporta sa aming CEO Gu. Matagal na silang magkakilala. Balita ko, kung hindi nag-aral sa ibang bansa si Director Song, matagal na sana silang magkasama. Kung gugustuhin niya lang, pwede akong magpakasalagad. Ganon pala. May malaking pagkakaiba sa lalaki at babae. Hindi ka na talaga isang bata. Kuya Zeming, matagal na tayong hindi nagkita. Ngayong gabi, magkasabay tayong hapunan. Pwede ba? Huwag na. Kakain kami ni Secretary Lin ng sabay. May kausap tayong kliyente na kakain mamaya. Hindi ba kakain kayo kasama ang boss Gu? Nag-back out ang kausap ko. Bilihan mo ng bulaklak ang iyong nobya? Hindi po kami... Bibilihin ko na lahat. Para sa iyo. Boss Gu, ito ay... Mahirap na ang buhay sa ganyang edad. Tama. Isa lang naman akong sekretarya. Paano bibigyan niya ako ng bulaklak? Kumain na tayo. Sa sitwasyon natin ngayon, mukhang date tayo. Boss Gu, napansin ko dati na kumakain ka lang ng karne. Dapat kumain ka ng gulay para balanse ang nutrition mo. Hoy, isa kang ahas, isang karniboro, bakit ka kumakain ng maraming gulay? Kinuha ito ng aking asawa para lamang sa akin. Kaya syempre, kailangan ko itong kainin. Ay, sige na, bilisan mo at bigyan mo na ako ng panggamot sa hindi natunawan. Ahas na libong taong gulang na.
Nakakainis talaga. May panauhin sa labas, magtatrabaho muna ako. Boss Gu. Wala naman siyang alagang hayop. Paanong napunta siya rito? Siguradong nagkamali lang ako ng tingin. Ay, anong nangyari sa kanya? Dadalhin ko siya para bakunahan. Halika, sumama na po kayo sa akin. Ay, magtimpla ka ng kape para sa akin. Sige po, Director Song. Ito na po ang inyong kape. Paano inumin ang kape na may asukal? Hindi niyo po sinabi. Kung anong gusto niyong ipagawa ay susundin ko. Hindi mo man lang magawa itong maliit na bagay. Tapos, sekretary ka pa ni Kuya Zeming? Dahil lang sa nakita kitang ganyan, kaya mo gustong gawin iyan. Hindi ka siguro sekretarya? Gusto mo sigurong maging kabit, ano? Director Song, hinihiling ko na gumalang kayo. Ano? Mukhang tama ang sinabi ko. Galit na galit ka? Timplahan mo ako ng bago. Kuya Zeming, tingnan mo itong sekretarya mo. Sobrang pabaya. Hindi man lang niya magawa itong maliit na bagay. Ikaw ang nagtimpla ng kape para sa kanya? Patawarin niyo na po ako. Magtitimpla ako ulit ng bago. Sino ang nagsabi sa'yo na gawin ang mga ganyang trabahong pambahay? Kung gusto niyang uminom ng kape, magtimpla siya ng sarili niya. Sige po, alam ko na. Ikaw ay sa akin. Maliban sa akin, hindi mo kailangang sundin ang utos ni Numan? Alam mo ba? Pinagtanggol ako ni Boss Gu. Hindi ba nagkasundo kami noon, Boss Gu, na walang bayad ang internship ko? Sino ang nagsabing ito ang sahod mo sa internship? Natanggap ka na sa trabaho. Salamat po, Boss Gu. Ganoon ka na lang magpasalamat sa akin. Kung gayon, ililibre. Kita ng milk tea bukas. Kaya pala ganoon kung ipagtanggol ni Kuya Zeming ang babaeng yan. Tiyak na pababayaran ko ito sa kanya. Boss Gu, naayos mo na ba ang mga dokumentong gagamitin sa pulong bukas? Kailangan ko yung gamitin para sa ulat ko kay Boss Gu. Opo, Ise. Send ko na po sa inyo ngayon. Ayan na ang pagkakataon, hindi ba? Sandali. Ito na ba ang pinal na bersyon ng file? Ipadala mo sa akin, i-inspeksyonin ko ulit. Opo, Director Song. Pasensya na, Secretary Lin. Ngayon ko lang ipapadala sa'yo ang file. Kakailanganin na yan bukas ng umaga. Tingnan natin yan. Bakit abala pa rin siya? Boss Gu, bakit hindi pa kayo umuwi? Mayroon pa akong trabahong hindi natatapos. Mukhang ang pagiging boss ay hindi rin ganoon kadali. Mali ang dataset na ito. Boss Gu, May problema rin dito. Turuan kita. maraming salamat talaga sa inyo, Boss Gu. Ihahatid niyo ba ako pa uwi? Bumili ako ng bahay dito. Ito mismo. Katabing unit ko. Ang
ng pamayanan na ito ay karaniwan lang ang kondisyon sa lahat ng aspeto. Bakit mo pinili rito? Malapit sa kumpanya? Madali. Hindi naman Para tulungan ako sa plano, mukhang hindi pa siya kumain, tama? Kukunin ko ang chopsticks. Bakit parang pamilyar siya sa bahay namin? Kumain ka na. Sila ang mga magulang ko. Lahat sila ay mga siyentista. Ang aaralan nila ay ang mga sikat na genetic engineering nitong mga nakaraang taon. Kung buhay pa sana sila, tiyak na sila ang magiging nangungunang talento na pinag-aagawan ng bawat kumpanya. Kung gayon ang iyong mga magulang ay... Wala na. Sila. Maliban sa tito ko, wala na akong ibang pamilya. Mayroon ka sa akin. Kumalma ka. Si CEO Gu ay mayroon ng taong gusto. Dahil magkalinya lang tayo, ihahatid na kita. Huwag na. Kung magkasama tayong pupunta sa trabaho, baka makita tayo at magkamali sila ng akala, di ba? Sumakay ka. Salamat, CEO Gu. Ayaw ni Kuya Zeming na may ibang sumasakay sa kotse niya. Nagkamali ba ako ng tingin? Sekretaryo Lin, paano mo ginawa ang planong ito? Maliwanag na mali ang datos na ito. Ang nilalaman na hirap inayos ng departamento namin. Nagkamali ka pa rin sa pagkopya at pag-paste. May problema ba? Ang kita noong nakaraang quarter ay tumaas ng 20%. Ginagamit mo ang gross profit nitong quarter at inihambing sa actual profit noong nakaraang quarter? Marunong ka talagang magpaganda ng datos. Kung si Presidente Gu ay mahigpit kay Director Song, mukhang kailangan ko talagang mag-ingat pa. Ilang linya lang ang sinulat mo para sa project analysis at data summary. Para lang dyan? Sino ang niloloko mo? Ang dokumentong ito ay ako mismo ang nagbigay ng gabay at ako ang nagsabi sa kanyang isulat ng ganyan. May problema? Si Presidente Gu mismo ang nagbigay ng gabay. Hindi mahalaga ang dami, kundi ang kalidad. Sa ibang bansa, formalismo lang ba ang natutunan mo? Kuya Zeming, Director Song, nasa pulong tayo ng kumpanya, pakitiyak na ang iyong pananalita ay maayos. Sige, Presidente Gu. Kinansela ang bonus ng inyong departamento ngayong buwan. Kung ulitin mo pa ang parehong pagkakamali, ibig sabihin, hindi ka nararapat sa posisyon ng direktor. Kainis. Lin niyan. Hindi kita palalampasin. Kalihim Lin, parang pinagtatanggol ka ni Presidente Gu kanina. Imposible naman. Si Presidente Gu, nagpapaliwanag lang siya tungkol sa issue. Oo nga, si Presidente Gu ay laging may pagkakaiba sa trabaho at personal. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kahigpit kay Director Song. Kaya pala pumasok ka sa Swanlin Group. Sobra kitang hinanap. Bakit ka nandito?
Bakit bigla ka na lang nawala noong araw na yon? Anong sinasabi mo? Kuya Zeming, hindi maganda ang nagawa ko ngayon. Sana mapatawad mo na ako. Usap tayo sa ibang lugar. Noong araw na nabangga kita, bakit ka biglang nawala? Si Presidente Gu ba talaga ang nagligtas sa akin noong araw na yon? Imposible. Paano biglang magpapakita ang isang tao? Ano bang pinagsasabi mo? Kahit na nagkamali lang ako noong araw na yon, ni Anian, pumunta ako rito para sorry sa iyo. Ako ang nagkamali dati. Ikaw pa lang ang una na tumanggi sa akin. Inaamin ko, nakuha mo ang atensyon ko. Sakit ang pagiging mayabang? Ito ay dapat gamutin. Alam kong naglalaro ka lang. Sino ang naglalaro sa iyo? Pumunta ka sa bahay ko. Paano niya nalaman na nakabalik na ako? Hinihintay niya ba ako sa lahat ng oras? Kalihimlin? Tungkol sa napagkasunduan, anong tingin mo? May nakalimutan ba ako sa trabaho? Hindi ba nangako ka sa ahas na iyon? Nakalimutan mo na agad? O ayaw mong panagutan? Presidente Gu, bakit ka ganoon ka-interesado? Sa akin at sa ahas na yon? Dahil ako? Aalaga rin ako ng ahas. Totoo ba? Pwede mo ba akong isama para tingnan ang ahas na yon? Nasa harap mo lang. Ito ay nasa bahay lang sa harap mo. Boss Gu, maaari mo ba akong samahan upang makita ang ahas? Makikita mo siya sa ibang pagkakataon. Kung alam niya talaga ang tunay kong pagkatao, matatakot ba siya at tatakas? Hindi pwede. Dapat ko siyang paibigin agad. Salamat ate. Aalaga mo kay Dudu para sa akin. Pagbalik ko mula sa ibang lugar, bibigyan kita ng masasarap na pagkain. Boss Gu, paumanhin, Boss Gu. Ito ba ay isang biyaya mula sa langit para sa akin? Huwag kang mag-alala. Ito ay red flower oil. Alam kong allergic ka sa Realgar. Lamig niya. Talagang napakababa ng temperatura ng katawan niya. Ang lambot na lambot talaga ng kamay ng aking asawa. Handa siyang makipag-ugnayan sa akin ng ganito. Mukhang hindi siya tumatanggi sa akin. Nagpalit ba ng pabango si Boss Gu? Amoy red flower oil. Secretary Lin? Nasaktan ba ang CEO? Bakit siya naglagay ng red flower oil? Bakit may ganyang amoy ka rin? Bakit nagdadaldalan kayo imbes na magtrabaho? Si Lu Shuming ba ng Lu Group ang sumundo sa iyo kahapon? Narinig ko, nanliligaw siya sa iyo. Ang Lu Group ay isang mayamang pamilya rin sa Haicheng. Huwag mo itong palampasin. Wala nang iba pang ganito. Kaya tibilisan mo. Director Song, kailan pa kayo nagkaroon ng ganyang kalapit na relasyon kay Secretary Lin? Parang hindi tama. Salamat. Ako ang dahilan ng iyong pagkasugat, kaya titungkulin kong alagaan ka. Mula ngayon, dapat na ikaw ay maging masunurin. Alam mo ba? Nakakainis na lalaking aso iyan?
Hinayaan niyang yakapin ako ng aking asawa. Ay, Dodo, anong nangyayari sa'yo? Gabi na, sino iyan? Tio, Ako ay naging abala kamakailan, kaya't hindi ako nakadalaw. patay na. Nasa loob si President Gu. Kung malalaman ito ni Tito, tiyak na mag-aaway sila. Bakit? Hindi ka ba masaya na nakita mo ako? Hindi, wala. Gabi na ngayon. Magkita na lang tayo bukas. Alas 8 pa lang. Baka may itinatago ka dito. Kang kung sinong lalaki dito. Paanong mangyayari iyon? Sobrang pagod ako ngayon. Magpapahinga ako bukas. Magkita na lang tayo bukas. Sige, magpahinga kang mabuti. Opo. Ehem! Anong ginagawa mo rito? Tulad ng nakikita mo. Kumakain ako. Ano bang problema mo? Bakit ka basta-basta nagdala ng kung sinong lalaki dito? Hay nako. Hindi iyan ang iniisip mo. Kagabi, naglalakad ako kasama ang aso ko. Tapos aksidente ko siyang nasagasaan. Hindi siya pwedeng kumilos ng maayos ngayon. Kaya kailangan ko siyang alagaan, di ba? Anong ibig mong sabihin? Dito pa rin siya nakatira? Sa kabilang kwarto lang. Kung ganoon, mabuti nga iyan. Mula ngayon, dito na ako titira para walang magtangkang gumawa ng masama. Boss Gu, tapos na ang pagkain mo? Umalis ka na. Opo. Ate, magandang balita. Iyong translation app na ginawa natin. Noong nasa school pa tayo, di ba? May interesado? Uusap kami ng detalyado mamayang gabi. Sige. Sama tayong kumain mamaya. Wala ka namang trabaho nitong weekend, hindi ba? Gusto ko lang talaga kitang treat kumain. Huwag kang magpadala. Huwag kang magpadala. Mas mahalaga ang pera kaysa sa lalaki. Pasensya na. May lakad na ako. Pupuntahan niya. Iyong lalaking nasa labas ng opisina? Bakit? Ngayon pa talaga? Ha? Kaarawan ko ngayon. Bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan si G? M? Song? Hindi mo siya kasama? Bakit ko naman siya sasamahan? Nagtatanong lang ako. Baka naman kasi, masyadong strikto si G. M go sa kumpanya, kaya nagalit si GM Song at nag-away sila? Saan ka galing? Ang tagal mong bumalik. Oh, hindi ko alam na kaarawan mo pala ngayon. Kung alam ko, hindi ako sasama sa kaibigan ko. Nakipagkita ka sa kaibigan mo? Gumawa kami ng translation app at iniisip naming makapagsimula na ng aming sariling negosyo kung bibigyan kami ng pagkakataon. Sa totoo lang, ang pagiging sekretarya mo ay para makakuha rin ng karanasan. Maganda ang maging ambisyosa. Pero,
Hindi masyadong gumaganda ang pag-usad ng mga bagay nitong mga nagdaang araw. Kahit mayroong nagkakagusto sa proyekto namin, gusto naman nila itong bilhin sa napakababang presyo. Kaya tinanggihan namin sila. Kung makukuha namin ang Baumo Capital at mamumuhunan si Lolo Song sa amin, sana. Ay, teka. Kaarawan mo pala ngayon. Nasaan ang pamilya mo? Umalis sila. Matagal na. Wala rin siyang pamilya tulad ko. Hindi pa huli ang lahat. Kaya mo pang humabol. G, M, Gu. Mag-wish ka na. Sige. Sana hindi siya matakot. Sa tunay na ako. Sana magustuhan niya ako. G, M, Gu. Maligayang kaarawan. Nian. Salamat, masaya ako ngayon. Alam mo ba? Ngayon ang araw na nagkakilala tayo. At ito rin ang araw na napagdesisyonan kong ituring na aking sariling kaarawan. Ayun na nga. Panaginip lang. Ano kaya ang magandang iregalo para sa birthday ni Mr. Gu? Anong iniisip mo? Aalis ako magkatrabaho? Manatili ka lang diyan sa bahay. Sige po. Paalam, Tito. Ano kaya ang dapat iregalo ng ate ko kay Mr. Gu? Ikaw? Ako napadala ko na naman sa maling tao. Sa Klolo, itong nakakahiya na sitwasyon, pangalawang beses ko na itong ginawa. Mr. Gu, ito ang inihanda kong regalo para sa iyo. Hindi kailanman gumagamit si Mr. Gu ng ganitong tatak ng sinturon. Sino kayang babae ang nagbigay nito? Bakit sigurado kang babae ang nagbigay? Ang ibig sabihin ng pagreregalo ng sinturon ay nais ikadena ang puso ng lalaki. Napakalinaw. Ang babaeng nagbigay ng sinturong ito, baka gusto niyang agawin si Mr. Gu, Ang ibig sabihin ng sinturon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam na alam kita, girl. Wag mo na akong pasalamatan, no? Pasalamatan mo yung ulo mo. Uy, Secretary Lin, kalihim ka ni Mr. Gu. Baka pwede mo kaming bigyan ng hint. Sino ang nagbigay? Hindi ko alam. Oh, may pulong pa si Mr. Gu bukas. Kailangan ko nang magmadali. Bakit? May tinatago kaya siya? Ewan ko. Mabuti, tapos na ang pulong para sa araw na ito. Tungkol sa pakikipagtulungan ng lungsod ng Yun at Jiao Corporation, napagdesisyonan kong ako mismo ang pupunta. Kayo mismo ang pupunta? Oo. Sino po ang makakasama ninyo sa business trip na ito? Si Direktor Song ay taga lungsod ng Yun. Pamilyar siya sa lugar na iyon. Kaya siya
ang pinakamahusay na mapipili. Tama. At maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang magkaroon ng oras para sa kanilang dalawa. Kuya Zeming, pangkalahatang tagapamahalago, ihanda ko na ang proposal mamaya. Ang proyektong ito, tiwala akong magtatagumpay tayo. Lin Nian, ikaw ang sasama sa akin. Ako? Oo, Hahayaan mo siyang sumama? si Lin Nian ang aking personal na sekretarya. Alam niya ang aking mga gawi sa buhay. Siya ang pinakamahusay na pagpipilian. Tara na. Opo. Si Linian na naman. Pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Lolo, Kuya Zeming, binubuli niya ako. Dito muna tayo stay ngayon. Opo. Si matandang Ginoong Song ng Baomu Capital, nasa lungsod ng yun. Pagkatapos naming matapos ang trabaho, maglaan tayo ng oras upang bisitahin siya. Pangkalahatang tagapamahalago. Pasensya na po. Nasira ang aircon ng inyong kwarto at wala na pong bakanting kwarto sa hotel. Kaya babayaran ko na lang po kayo ng 3 beses ng presyo ng kwarto. Nakatataka. Nasuri ko naman na maayos ang aircon. Bakit hindi ito gumagana? Nakakainis. Ngayong gabi, kailangan nating magsiksika na lang sa isang kwarto. Kung ganoon, sa katabing kwarto na lang ako matutulog. Bakit? Natatakot ka bang kakainin kita? Hay, hindi. Natatakot akong kapag nakatulog ako ang mismong kakain sa'yo. Kung gayon, ilalagay ko ang kumot sa gitna ng kama at hahatiin sa 2. Ayos na ba yan? Maliligo muna ako. Napaka-intense ba ng araw na ito? Huwag mo akong kailangang maliin. Hinihintay lang kitang matapos maligo bago ako maligo. Maliit na duwag. Gaano ka pa katagal manonood? Patawad, boss ko. Hindi ko iyon sinasadya. Sana wala akong nagawang masama sa iyo. Hayaan mo na. Nakahawak at nakayakap lang naman. Wala lang yon. Ay naku, nakakahiya. Magbihis ka na? Mamayang hapon, samahan mo akong bumisita sa isang tao. Sige. Si matandang Ji-song. Zeming, dumating ka na. Grabe nagkataon. Bakit ang taong kailangan nating bisitahin ay si Lolo Song na gusto ko ring makita? Ito, ang unang pagkakataon na may kasama kang iba rito, kasintahan. Asawa. Matandang G. Song, nagkakamali po kayo? Ako po si Linian, ang sekretarya ni Boss Gu. Ikaw si Linian? Narinig ko sa aking apong si Yanyan na sa kumpanya ni Zeming ka at talaga raw nagpapabongga ka. Si Director Song ay apo, pala ni Matandang G. Song? Kuya Zemin, ang tagal na nating hindi nagkita.
Kumain tayo ng hapunan mamayang gabi. Wag na lang. Kasama ko si Sekretarya Lynn. May meeting kami sa kliyente para sa hapunan. Patay. Si Lynn niyan ay talagang mahusay. Kaya sadyang namumukod, tangi siya. Oo? Mayroon siyang proyekto. Kausapin mo siya at malalaman mo na hindi ako nagbibiro. Lolo Song, maaari niyo bang pakinggan? Dahil sinabi ni Zeming. Sige, 5 minuto ang ibibigay ko sa'yo. Magaling. Salamat sa inyong papuri. Talaga ngang may potensyal. Maganda ang ideya. Zeming, ang pagbiyahe mo ba ay peke? O ang pagdala sa kanya rito upang ipakilala sa akin ang totoo? Ngayong gabi, kailangan nating magtiis sa iisang kwarto. Sa kabilang kwarto na lang ako matutulog. Bakit? Natatakot kang baka kainin kita? Hay, hindi. Natatakot ako na baka kainin kita kapag nakatulog ako. Kung ganoon, mamaya ay hahatiin ko sa gitna ng kama ang kumot. Tama na ba iyan? Sige, maliligo muna ako. Nagbibiro lang kayo? Ano bang inaasahan ko? Paanong gagawin niya ang lahat para lang sa isang sekretaryang tulad ko? Oras na. Kumain na tayo. Halika na. Upo ka. Hindi naman siguro nagpapagulo si Yan sa'yo, di ba? Lumaki siyang napakalambing at pinalaki. Kung may nagawa siyang hindi maganda, huwag kang mag-atubiling disiplinahin siya. Huwag mo akong alalahanin. Sige. Ay, sumasama ang pakiramdam ni Zeming kapag kumakain ng gulay, ilagay mo na lang dito. Sige? Sige. Sumasama ba ang pakiramdam ni Boss Gu kapag kumakain ng gulay? Boss Gu, napansin ko noon na karne lang ang kinakain mo. Kailangan mong kumain ng gulay para maging balanse ang nutrisyon. Ibig sabihin pinakain ko siya ng gulay dati. Boss Gu, salamat sa iyo ngayon. Kung hindi ko makikita si Senyor Song. At lalong hindi ko makukuha ang kanyang teknikal na suporta at pamumuhunan. Mabuti. Ang taong akin ay talagang mahusay. Kuya Zeming, bakit siya nandito? Nandito ako. Presidente Gu, Director Song. Magandang gabi. Linlin. Kuya Zeming, bakit siya nakatira sa tabi mo? Wala ka ng kinalaman doon, hindi ba? Sinabi ko na sa iyo noon. Tingnan lang kita bilang kapatid. Mula ngayon, huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Kuya Zeming, Ang tao ko, talagang mahusay. anong iniisip mo? Ha? Wala. Tara na. Ipagdiwang natin na nakakuha tayo ng pamumuhunan. Tagay. Maaari na tayong magsimulang maghanap ng opisina at magsimulang magtrabaho na. Ito, dapat nating ipagpasalamat sa ating Presidente Gu. Oh, ang Presidente Gu mo. Ang matandang Ginoong Song ay sikat na mahirap lapitan. Si Gu Zeming
Bakit sakto namang bumisita? Pero, hindi naging maganda ang usad kamakailan. Bagaman may mga taong interesado sa proyekto natin, gusto nila itong bilhin sa murang presyo. Kaya tinanggihan namin sila. Kung makukuha natin ang Baumu Capital at mamumuhunan si matandang Ginoong Song sa atin, sana. Pamanhin, Presidente Gu. Hindi ko sinasadya. Wala naman akong ginawa sa iyo, hindi ba? Hawak lang at yakap. Wala iyon. Aba, nakakahiya. Magbihis ka? May pupuntahan tayo mamayang hapon. Para sa iyo, kaya siya nagmadaling pumunta rito, hindi ba? Huwag kang magbiro. May gusto siyang iba. Baka naman ikaw ang gusto niya. Ha? Isa lang yan sa 3 malalaking ilusyon sa buhay na ang akala mo ay gusto ka rin ng taong gusto mo. Hayaan na. Huwag na nating pag-usapan. Tara, tagay. Tagay. Pero kung iisipin, ang tagal mo nang nagtatrabaho rito, at katabi mo pa rin siya, bakit hindi ko pa siya nakikita? Oo. Madali lang yan. Si Boss Gu. Uminom ka? Masaya kasi ako ngayon. Uminom lang ako ng konti. Boss Gu, gusto ka sanang makita ng kaibigan ko. Hi, Boss Gu. Bawasan mo na ang inom at magpahinga ka na ngayon. Ay, hindi pa ako tapos magtanong. Bakit ka ba nagmamadaling ibaba yan? Gaano katagal mo ba gustong makita ako? Habang buhay. Habang buhay? Kaya magtrabaho ka sa akin habang buhay. Ate, lagot ka na bukas sa trabaho. Habang buhay? Kaya magtrabaho ka sa akin habang buhay. Sexual harassment. Ba ang ginawa ko kahapon? Linyan? Opo. Kopyahin mo ang mga dokumentong ito ng 3 beses. Mabuti. Mukhang hindi niya iyon sineseryoso. Ganoon na lang, hayaan na lang maglaho ang nakaraan. Gising ka na ba at nawala na ang epekto ng alak kahapon? Opo, gising na po ako ngayon. Naalala mo pa ba ang sinabi mo kahapon? Hindi ko na po talaga maalala. Bakit hindi mo ako pinigilan kagabi? Sobrang nakakahiya. May gana ka pang tumawa. Hi! Sige na! Kumalma ka na? May ibabalita akong maganda sa iyo? Nakakita na ako ng opisina. Malapit lang sa kumpanya at 3,000 lang ang upa sa 1 buwan. Ang lugar na ito ay ang sentro ng High City. Paanong naging ganoon kamura? Palaging may sirang gamit sa opisina na iyon. Minsan ay umiilaw, minsan ay hindi. At ang air conditioner ay laging bumababa sa pinakamababang temperatura nang walang anumang dahilan. Nakakatakot iyon. Anong nakakatakot? Si Lolo Song ay hindi ba nag-invest sa atin? Naisip kong umupa ng opisina para lang magsimula ng negosyo. Ang isang ito ay napaka-angkop sa lahat ng aspeto. Medyo nakakatakot lang. Yan ay maliit na panloloko lamang. Maaari mo itong upahan. Sige. Ganun na lang ba ang tiwala mo sa akin? Oo. Bakit ang lamig dito? Sabi mo, direkta lang ibinigay sa atin nang may ari ng bahay ang susi at pinapunta tayong isa para tingnan? Baka naman may totoo nga. Siyang tinatago, hindi ba? Tingnan na lang natin para malaman. Kahit medyo luma, ayos pa rin naman. Sa lokasyon na ito, sa presyo na ito, mukhang nakakuha tayo ng napakagandang alok.
Kakaiba. Anong nangyayari sa elevator na yon? CEO Gu? Sa ilang taon lang na karanasan, nangangahas kang agawin ang akin. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka na rito at huwag nang babalik. Opo, opo. CEO Gu? Bakit ka nandito? Usap ako tungkol sa negosyo sa itaas. Nasira ang elevator, kaya naglakad na lang ako pababa. Ikaw? Napakaswerte naman nito. Ito yung nakita ko, kaninang tanghali, yung office na yon. Pero parang may kakaiba. Parang may tao kanina, tumulak sa akin. Nakita mo ba? Hindi. Masyadong madilim ba ang ilaw kanina? Nagkamali ba talaga ako ng tingin? Dumudugo ang sugat mo. Tutulungan kitang gamutin. Ganyan ba ang paggamot? Hindi naman masakit. Malakas na ako mula pagkabata. Mabilis gumaling ang sugat. Bukas, okay na ito. Mula ngayon, bawal kang masugatan. Aalala ba sa akin si CEO Gu? Nian. Yung elevator kanina, hindi ko alam kung bakit. Pindot ako ng pindot, ayaw gumana. Ayos ka lang ako. ba? Nagkita kami ni CEO Gu. Ito ang matalik kong kaibigan, si Shasha. Alam ko. Nakita ko siya sa video noong gabing iyon. Pwede bang huwag na nating pag-usapan ang nangyari noong gabing iyon? Sa wakas, nakakita ako ng totoong tao. Mas guwapo ka pa sa TV. Oo nga. Lin Nian? Bakit nasa labas ka ng gabi na? Saan ka galing? Tito, bumalik ka na ba mula sa business trip mo? Mukhang may oras naman si Ginoong Gu para magpaikot, ikot kasama ng mga dalagita. Nagkataon lang na nagkita kami. Nagkataon lang talaga na nagkita kami. Kung hindi dahil kay Ginoong Gu, nadapa na ako. Ano? Hindi ka naman nasaktan, di ba? Hindi matibay ang buhay ko. Ang ganda. Ang munting nobya ko, ang daming nagmamalasakit sa kanya. May guwapo ka palang tiyo, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Itinuring kitang parang kapatid, pero gusto mo palang maging tita ko. Huwag mo na lang isipin yan. Ang tiyo ko ay isang malamig na CEO na laging nakatuon lang sa trabaho. Kailanman ay hindi ko pa nakita na nagkagusto siya sa kahit sinong babae. Tulungan mo akong mag-isip ng paraan para mapaibig ang tiyo mo. Ang problema, wala rin akong karanasan. Hay, mas alam ng lalaki ang tungkol sa lalaki. Baka bukas, magtanong ako sa kanya. Sige. Para kay Sasha, Mr. Gu, may gusto akong itanong sa iyo. Iyon ay isang babaeng mas bata, gusto ang isang lalaking mas matanda, pero ang lalaking iyon walang gusto sa babae. Paano niya ito mapapansin? Sa wakas, naliwanagan na siya. Landiin mo siya, landiin mo ng husto. Paano ko naman siya lalandiin? Napakabobo, kailangan pa bang ituro yan? Lambingin mo siya, dumikit ka sa kanya madalas, maging mas proactive, lumapit ka sa kanya nang walang takot para makuha mo siya. Siyempre, ang mga lalaki pa rin talaga ang pinakamakakaintindi sa lalaki. Paano kung hindi sila madalas magkita? Ano ang dapat gawin? Ano? Hindi sila madalas magkita? Hindi kaya ako ang tinutukoy niya? Kung gayon, sino ba ang gusto mong landiin? Tiyuhin ko. Ha? Ano? Malapit na siyang magtatlumpu at hindi pa siya nagkakaroon ng karelasyon. Sa wakas, nagustuhan siya ng matalik kong kaibigan. Kaya kailangan ko siyang tulungan. Si Mr. Shen, mapili siya. Mas mabuting hayaan na lang, nasundin na lang ang agos. Siguro, kapag nagpakasal ka na, doon pa lang siya magsiseryoso.
Ako magpapakasal? Kanino naman ako magpapakasal? Sino naman ang gusto mong pakasalan? Ako. Sige, salamat. Ang ganda. Yung opisina na nakita ko dati, pinatawad ng may-ari ang upa namin sa loob ng 1 taon. Dahil daw nalagay kami sa panganib. Hindi lang nila pinalitan ang wiring namin, pati rin ang bagong elevator. Napaka-swerte. Oo nga. Parang bigla na lang bumagsak ang grasya. Mr. Gu, salamat talaga sa pagtulong mo sa akin. Ngayong gabi, ililibre kita ng hapunan. Sige. Sasha, bakit ka nandito rin? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na dapat kong lapitan ng husto ang tiyo mo? Dumating ng walang paanyaya, talagang makapal ang mukha. Sa susunod, magpapaalam na ako? Pasensya na. Sa negosyo, natural lang na medyo makapal ang mukha. Saka, imbitado ako ni Linlin. Mas masaya pag marami. Mas masigla kumain pag marami. Kumain na tayo. Kainan na. Gu, tapos na ang kainan? Dapat ka nang umalis. Tio Shen, parang sirado ang imburnal. Bakit parang pakiramdam ko ay nagtataksil tayo? Salamat, Jigo. Gu, nabalitaan ko na may ahas ka dati sa bahay. Pwede mo ba akong dalhin para makita iyon? Bakit bigla mong tinatanong iyan? Anong nangyari? Iisipan ko muna. Magpahinga ka na ng maaga. Gu, handa ka ba talagang hayaan akong makita siya? Isusuot mo ito at dadalhin kita. Ang lakas ng loob niyang sabihin niyan. Maaari ko bang tanggalin ito? Dakilang ahas? Sugatan ka? Siguradong masakit iyan? Ang kanyang dugo ay nakakapagpagaling ng aking sugat. Ang sinabi sa telebisyon, dahil iniligtas mo ang buhay ko, dapat kang magpakasal sa akin. Kapag ako ay lumaki na, kailangan mo akong pakasalan. Ikaw nga, nandito ka pala. Matagal na kitang hinihintay, aking munting nobya. Ikaw, marunong ka na ngayong magsalita? Bakit ka marunong magsalita? Isa ka bang demonyong ahas? Ako ay isang makapangyarihang Diyos ng ahas. Ang pangako noong bata ka pa, kailan mo ito balak tuparin? Anong gagawin mo? Siya nga ay talagang lumalaban ng husto sa aking tunay na anyo. Dakilang ahas. Noong bata ako ay wala akong muwang. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng tao at ahas. At saka, may gusto na akong ibang tao. Pwede ba tayong magbago ng kasunduan? Ikaw lang ang gusto ko. Ginoong Gu? Bakit mo ako dinala sa loob kanina? At umalis ka agad? Hindi pwede. Siyempre pwede. Hindi ko inasahan na ang malaking ahas na nakita ko noong bata pa ako ay inaalagaan mo pala. Mukhang napakaganda ng pag-aalaga mo sa kanya. Nakaluwag-luwag na ako nang makita ko yan. Umuwi ka na. Sige po. Huli sa oras si Ginoong Gu ngayon. Parang ito ang
Unahang pagkakataon mula nang dumating ka. Talaga po. Ginoong Gu, ito po ang mga dokumento. Ipinadala ni Asistenteng Wang kaninang umaga. Kailangan po ng pirma at kumpirmasyon ninyo. Alam ko, ilagay mo na lang diyan. Hindi ka ba natatakot sa ahas na inaalagaan ko? Bakit ka pa naglakas loob na pumunta rito? Kailan ko sinabing natatakot ako? Hindi. G, Gu, pinuntahan kita. Hindi ka masaya ngayon. Anong problema? Anong problema ko? Hindi ba dapat ako ang magtanong niyan sa iyo? Lin Nian. Para sa iyo, ang pangako ay parang simpleng salita lang. May sinabi ba sa iyo? Iyang malaking ahas na yan? Gaano katagal kanya hinanap? Gaano katagal kanya hinintay? Alam mo ba? Gusto mo bang makasama ko siya? Nian. Bakit parang hindi ka mawala-wala? Nian. Nabalitaan kong nakuha mo ang puhunan ni Ginoong Song. Si Lin Nian ay talagang mahusay. Hindi maiiwasang maging angat siya. Oh? Mayroon siyang isang proyekto. Kung kakausapin mo siya, malalaman mong hindi ako nagsisinungaling. Ginoong Song, maaari mo po ba itong pakinggan? Dahil sinabi na ni Zeming, sige, bibigyan lamang kita ng 5 minuto. Maganda. Ilang beses nang nagpunta ang tatay ko pero lagi siyang tinatanggihan. Nian, kung tutulungan mo akong makakuha ng koneksyon, pakakasalan kita. Hindi mo ba alam na baliw ka ba? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nian, seryoso ako sa iyo. Akin si Lin Nian. Kapag naglakas, loob ka pang guluhin siya, kalimutan mo nang makakabalik ang pamilya Lu sa Haicheng. Umalis ka. Opo. Bakit nagustuhan mo ang taong ganoon? Sino bang may gusto sa kanya? Siya ang laging nangungulit sa akin. Hindi siya? Kung gayon, si Assistant Wang ba? Paano? Kung sabihin kong ikaw. Nagbibiro lang ako. Ginoong Gu? Aba, magandang gabi. Masama ang pakiramdam mo. Dadalahin kita sa ospital. Huwag na. Natural na physiological phenomenon lang iyan. Mayroon po ba kayong ipapagawa sa aking trabaho? May company team building sa mga susunod na araw. Gumawa ka ng isang itinerary. Sige po. Ito na ang oras para magtapat ako sa kanya. Sir Gu, send ko na po sa inyo ang itinerary. Binigyan ko siya ng ganyang trabaho para makapagpahinga siya. Ang normal na tao, kayang tapusin ito sa isang araw? Paanong natapos niya ito sa loob lang ng 1 oras? Saan mo gustong pumunta? Gusto ko. Sa party house. Siguro magugustuhan ito ng lahat, hindi ba? Sige. Bakit may ginger tea with brown sugar dito? Naalala ko kaninang umaga, wala pa ito. Si Sir Gu lang po ang nagpahanda niyan kay Direktor Wang ngayon. Maalalahanin talaga ni Sir Gu. Ang bait niya sa aming mga empleyado. Ngayon lang hinanda. Nagkataon lang ba ito? Direktor Song, hindi kaya si CEO Gu ang naghanda nitong ginger tea lalo na para sa iyo? Siyempre.
Nakikinabang din kami sa'yo. Sekretarya Lynn, napakaganda mo. Wala ka talagang kasintahan? CEO Gu. Bawal kang uminom ng malamig sa panahong ito. Sekretarya Lynn, ano ang relasyon mo kay CEO Gu? Hindi ko pa siya nakitang nag-alala ng ganoon sa sinuman. Oo nga. Kahit kay Director Song, pinapanatili niya ang distansya. Hindi kaya kayo talaga ang magkarelasyon? CEO Gu, nananaginip ba ako? Oo. Panaginip. Hindi ka maaaring magkagusto sa ibang babae. Nagkagusto ka na sa akin? Hindi ah. Kung gayon, paano mo ako magugustuhan? Walang pusong bata ka. Gusto ko sana, pero wala akong lakas ng loob na maghabol. Linian, ito ang gusto mo. Nakaayos na ba ang lahat? Napakahusay. Ang pagkakaroon ng ahas sa labas ng bayan, siguro naman ay hindi problema. Kung may mangyaring aksidente ngayon, walang sinumang maghihinala sa akin. Hindi ba't may naghahanap sa akin? Layuan mo siya. Kanina, bakit nakinig sa iyo ang ahas na iyon? Dahil yan sa ahas na inaalagaan mo? May amoy ng ahas sa katawan mo. Oo. Presidente Gu. Presidente Gu. Baka magkamali ng akala ang mga katrabaho kung makita tayo. Ayos lang ako. Kaya Huwag kong kang lumakad. mag-alala. Huwag kang gagalaw. Ihahatid kita sa bahay. Kumusta na ang paa mo? Wala na ito. Malakas ang katawan ko simula pa noon. Alam mo naman yan. Kung hindi ka makikinig sa iyong tito, huwag ka nang magtrabaho rito. Hindi ba't sinimulan mo na ang sarili mong negosyo? Tito, wala akong karanasan o koneksyon sa industriyang ito. Marami pa akong kailangang matutunan. Alam ni tito na malaki ang iyong mga desisyon, pero si Gu Zemin ay walang mabuting intensyon. Ingat ka talaga sa kanya. Hindi po talaga maganda ang nararamdaman ng katawan nyo. Tatawagin ko po kayo ng doktor. Ayos lang. Kailangan ko lang na magpahinga ng sandali. Ikaw, lumabas ka. Kalma. Kung talagang wala siyang mabuting intensyon sa akin, sana nga. Sige na, alam ko na. Pupunta na ako sa trabaho. Aba, ikaw Linian? Bukod kay Kuya Zemin, may iba pa pala? Binibining Song, ayon sa inyong utos, Nay, print na ang mga litrato. Nalaman ko rin ang pagkakakilanlan ni Linian. Dati ang kanyang mga magulang. Isa pa. Ang bayad mo? Sige. Naglakas, loob kang agawin si Kuya Zeming. Humanda ka nang masira ang reputasyon mo.
Ang kapal talaga ng mukha mo. Ano bang sinasabi mo? Tito ko siya. Oh? Ngayon, hindi na uso ang sugar daddy, kundi tito na. Ang tulad mo, hindi bagay sa Xuanlin Group. Kung matalino ka, resign ka na lang at umalis. Anong nangyayari? Kuya Zeming, hindi maganda ang uugali ng taong ito at magulo ang personal na buhay niya. Tito siya ni Kalihim Lin. Tito? Kahit pa tito niya, alam mo ba kung sino ang mga magulang niya? Ang mga magulang niya ay trader sa bansa. Hindi totoo yan. Imbestigahan ko ng lahat. Gumagawa ng gene research ang mga magulang mo at nang nagkaroon ng resulta, tumakas sila sa ibang bansa. Pero naaksidente sila sa daan? Iyon ang karma sa kanila. Talagang deserve nila iyon. Song Yan, sumusobra ka na. Mula ngayon, huwag ka nang pumasok sa kumpanya. Kuya Zeming, pinatalsik mo ako dahil sa kanya? Oras ng trabaho, bawal magtagal ang mga hindi kailangan dito sa kumpanya. Tara na, sige na, Miss Song. Kuya Zeming, Ayos na. Ang mga magulang ko ay hindi mga taksil sa bansa. Sinisiraan niya lang ang mga magulang ko. Alam ko, naniniwala akong ang mga nakakatanda na nagturo sa babaeng gusto ko para maging ganoon kabait. Sila. Siguradong napakabuti nilang tao. Ikaw, ano nang sinabi mo? Sabi ko, napakabuti ng mga magulang mo. Hindi sila masasamang tao. Yung naunang linya. Ang babaeng gusto ko, iyon. Ngayon, formal kitang aabisuhan, pakakasalan kita. Ikaw? Gusto mo ako? Oo. Doktor, natagpuan na namin ang kanilang anak. Nasa Xuanlin Group sa Haicheng siya. Mukhang may asa na tayong mahanap ang bagay na iyon. Maghanda na? Tayo na sa Haicheng. galit na galit ako sa'yo, Lin Nian. Mula pagkabata ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Song Yan, sumusobra ka. Huwag ka nang pumasok sa kumpanya simula ngayon. Kuya Zeming, pinatalsik mo ako dahil sa kanya? Oras ng trabaho, hindi pwedeng magtagal sa kumpanya ang mga hindi empleyado. Tara na, Director Song. Sisiguraduhin kong magbabayad ka. Hoy, may ipapatanggal ako. Kahit magkano pa. Ginoong Gu, ihahatid kita sa ospital. Huwag mo akong dalhin sa ospital. Pero sobrang lakas ng tama mo. Bilisan mo, ihatid mo ako sa kaibigan ko. Tara na. Bakit ang tindi ng sugat? Anong nangyari ngayon? Bakit ospital ito ng mga alagang hayop? Grabe, ang lalim ng kapangyarihan mo. Bati ang bigat ng mga sugat mo? Biglaan kasi ang nangyari. Di ko nagamit ang kapangyarihan ko. Kaya katawan mo na lang ang ipinangsalo mo? Ang tapang mo, yung lason na galing sa basag na sandata, may halong realgar iyon? Ayaw mo na bang mabuhay? Mas mabuti nang ako ang mapahama kaysa siya. Sa pagkakataong ito, medyo malubha ang sugat mo, mukhang mahihirapan kang mag-anyong tao sa loob ng 2 araw. Yung batang babae na yon ay may kakaibang katawan, makakatulong iyon sa paghilom mo. Mas mainam sa tabi niya. Ano bang binabalak mo? Dr. Han, kumusta na ang kalagayan ni Boss Gu? Matatag na ang kondisyon ni Boss Gu, pero kailangan pa niyang magpahinga, kaya huwag muna siyang istorbohin sa mga susunod na araw. Ay, Dr. Han, hindi ba veterinaryo ka? Bakit pati tao ginagamot mo? Ang medisina ay minana ko pa sa pamilya namin, kaya naman, kaya kong gamutin pati sakit ng tao. Si Boss Gu? Magpapahinga muna rito sa akin ng ilang araw.
Yung alaga niyang ahas, pakisuyo na lang na ikaw ang mag-alaga. Sige. Nangako ako kay Boss Gu na aalagaan kita ng 2 araw. Kaya dito ka na muna titira. Magkasama kami ng tito ko sa bahay. Takot siya sa ahas. Kaya huwag kang lalabas, ha? Niyan? Kanino ka ba nakikipag-usap? Wala naman, tito. Ahas. Ang laki ng ahas. Tito. Tio, maayos na ba ang pakiramdam mo? Dapat report sa pulis. Dapat report. Sobrang laki ng ahas na yon. Huwag po. Tio, alaga po iyan ni Jigu. Mabait po siya. Hindi po siya nangangagat. Alam ko na talagang baliw ang batang iyon. Ibalik mo na agad ang punyetang ahas na iyan. Tio, si Jigu, nasaktan po siya dahil niligtas niya ako. Gu, dadalhin ko po kayo sa ospital. Huwag mo akong dalhin sa ospital. Pero ang tindi po ng sugat ninyo. Bilis, dalhin mo ako sa kaibigan ko. Tara na. Nasa ospital pa rin siya ngayon. Hindi ba nararapat lang na tulungan siyang alagaan ang ahas niya? Habang buhay, ayoko talaga ng apelidong Gu na iyon. Ang galing kong magtago. Sinadya mo ba talagang lumabas para takutin ako, Tio? Masakit. Huwag kang magunwari. Hindi ko naman talaga ginamit ang lakas ko. May sugat ka. Kailan pa nangyari iyan? Ikaw pa talaga ang nanakit. Pilosopo ka pa rin. Gagamutin ko. Hanggat nandiyan ka sa tabi ko, hindi na ako sasaktan. Sige. Kukunin ko ang gamot mo. Alam kong hindi mo ako matatanggap, pero sa araw na ito lang. Samahan mo ako, sige na? Nasaan ang malaking ahas? Gu. Ginoong Gu, okay na po kayo? Tinatawag mo pa rin akong Ginoong Gu? Zeming, Ang sarap pakinggan. Ulitin mo pa. tungkol diyan. Nasaan na yung malaking ahas na inalagaan mo? Hindi ba tinangako ka sa ahas na iyon, tapos nakalimutan mo na agad? Oh, ayaw mong panagutan? Ginoong Gu, bakit parang masyado kang aalala sa nangyari sa amin ng ahas na iyon? Dahil ako ay aalaga rin ng ahas. Totoo ba yan? Pwede mo ba akong dalhin para makita ang ahas na iyon? Nasa harap mo lang siya. Ibinalik ko na siya. Sabi niya, nagpapasalamat siya sa iyo. Ginoong Gu, ngayon, ang pinakamalaking biotechnology company ng bansang O ay nagbukas sa Haicheng at nagpadala sila sa inyo ng imbitasyon para sa hapunan. Nagbigay din sila ng isa para kay Sekretarya Lin. Para sa akin? Opo, sabi niya, ang mga produktong pangkalusugan na ginagawa ng kanilang kumpanya ay nagmula sa pananaliksik ng inyong mga magulang. Pananaliksik ng mga magulang ko? Hindi ito maaari. Assistant Wang, tingnan mo ang background ng kumpanyang iyon. Masusunod po. Bakit? Interesado ka? Kung gayon, sabay tayong pumunta. Ginoong Gu, ano po ang inyong opinyon tungkol sa kumpanya ng teknolohiya ng Oguo? Dahil pumunta na kayo rito, naniniwala ba kayo na ang mga health supplement na ginagawa nila ay may kakayahang magpaliban sa pagtanda? Kumusta po? Pinapatawag po kayo ni Dr. Wu. Ang laki ng pagkakahawig mo sa iyong ama. Sino ka? Isa akong dating katrabaho ng iyong ama. Ayos ka lang ba? Gaya ng nakikita mo, nanghina na ako ng sobra. Alam mo ba kung nasaan ang bagay na iyon? Iyon ang tanging matagumpay na eksperimento sa gene ng iyong ama. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Dakpin siya. Saklolo, tulungan niyo ako. Saklolo. Niyan. Hindi mo man lang mahuli ang isang bata? Ano pa ang silbi mo sa akin? Ang dami mo lang kinakain?
Dr. Wu, hindi sa wala akong silbi. Pero may nakita akong isang kakaibang tao. Tingnan ninyo. Ang dalawang bahagi ng surveillance footage ay may pagitan lang na 1 segundo para siyang nag-teleport. Paano nangyari yan? Siya ba ang memory sample? Mr. Gu, nalaman ko na. Ang Uguo Biotechnology ay matagal nang nakatuon sa pananaliksik sa genetic engineering at ang kanilang founder na si Dr. Wu na dating kasamahan ng ama ni Secretary Lin ngayon ay may malubhang sakit at naghahanap ng lunas kaya naghahanap din siya sa paligid ng research materials ng ama ni Secretary Lin noong mga panahong iyon. Alam ko na. Salamat sa iyong pagsisikap. Nasugatan ka ba kanina? Paano ka biglang lumitaw kanina? Di nagtagal pagkatapos mong pumasok, sinundan kita. Hindi mo lang ako napansin. Ang ganon ba? Noong huli mo akong niligtas, bigla ka ring lumitaw. At ngayon, nangyari na naman. Mr. Gu, napakahusay mo talaga. Pareho talaga ang mga sugat. Magpahinga ka na ng maaga? Nakipag-ugnayan na ako kay Shenzong? Paparating na siya para sunduin ka. Kaya pala marami siyang beses na iniligtas ako. Nagtatago at naglilihim siya. Natatakot ba siyang malaman ko na hindi siya tao? Tito, may nakita akong isang tao ngayon. Sabi niya kaibigan siya ni Papa. Parang may hinahanap siyang sample ng gene. Huwag kang maniniwala sa kanya. Sige. Paano mo nalaman na siya si Nian Nian? Kaya pala, napaka-espesyal ng dugo ni Lin Nian. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Basta huwag mo nang ipapahayag ang pagkatao ni Nian Nian. Ang pagkatao ni Lin Nian, kaya kong hulaan, kaya ring hulaan ng iba. May paraan ako para protektahan siya. Magtulungan tayo. Ano nang karapatan mo para protektahan siya? Dahil asawa ko siya. Hoy! Ako lang ang kayang magbantay sa kanya. Sino ka ba? Ang lakas mong magsalita. Mas mabuting huwag mo na lang malaman. Baka matakot ka pa. Matatakot ba ako? Pagkatapos ng gabing ito, hindi na ako magpapakita. Malaya ka na. Ayaw mo na ba akong pakasalan ulit? Gu Zeming. Aba, natakasan ko siya kagabi. Napakahina ng loob. Tapos na ang proyekto ko. Hindi ba gusto mong magbakasyon sa isla na book ko na ang mga tiket at naipagpaalam na kita? Pagkatapos mo kumain ng almusal, aalis na tayo. Biglaan naman ito. Hindi ito ang paraan ng pagtatrabaho mo ah. Baka naman, may tinatago ka sa akin? Gusto lang kitang sorpresahin, iyon lang. Sige, pagkatapos kong kumain, aayusin ko na ang mga gamit ko. Ni ano yan, masamang balita? Nakita mo na ba ang balita? Ang iyong si Boss Gu, sinasabing isa siyang taong sumailalim sa gene modification. Bakit hindi ka nagugulat? Alam mo ito, hindi ba? Noong una, noong nasa tiyan pa ng ate ko si Nian Nian, bigla itong hindi na gumalaw fetal arrest, kaya ang aking bayaw ay nagsapanganib. Itinurok niya ang bagong develop na gene sample kay Nian Nian. Nang maglaon, nangyari ang isang himala, at si Nian Nian ay nabuhay. Kaya, si Lin Nian ang genetic sample na iyon? Kung mabunyag ang pagkakakilanlan niya, hindi ko maisip kung anong kapalaran ang haharapin niya. Kaya, hayaang ako na ang pumalit sa kanya. Pumayag ka na siya ang pumalit sa akin sa gitna ng gulo. Sa tindi ng kanilang kabaliwan. Hindi mo ba alam kung anong gagawin nila kay Zeming? Pupuntahan ko siya. Siya si Diyos ng ahas. Kapag napatunayan na siyang genetic sample, pagkatapos ay magtatago sa gubat, wala talagang makakahanap sa kanya. At wala na ring magdududa sa pagkakakilanlan mo. Siya ay isang Diyos, ngunit hindi siya walang kalaban. Masasaktan din siya at mamamatay din siya. Gusto niyang gamitin ang kanyang buhay para ipagpalit sa kaligtasan mo.
Sabi sa TV, ang pagtubos sa utang na loob ay ang pakasal. Kapag lumaki na ako, dapat mo kong pakasalan. Aking nobya, ang ating pangako, mukhang hindi na matutupad. Panginoong Serpiente, mabuti at wala kang nangyaring masama. May gustong kumita sa'yo. Alam mo, ang aking tunay na pagkatao? Buhay ka pa. Noon, kaharap ang kaaway na maraming beses ang bilang kaysa sa amin, pinatay mo silang lahat ng isa, at pagkatapos ay naglaho ka. Matagal ka nang hinahanap ng aking lolo. Ikaw ang kanilang ina po. Mayroon akong pakiusap. Sige po, ipag. Utos na ninyo. Ipagbawal ang pananaliksik sa Jean at itaboy ang mga kumpanya ng teknolohiya ng Europa, palabas ng bansa. Burahin lahat ang nangyari nitong nakaraang 2 araw. Burahin ang aking tunay na pagkakakilanlan. Sige po. Teka muna, may isa pa akong bagay. May gusto akong kunin? Isang bagay para sa aking pag-propose. Mr. Gu. Gu Zemin. Pagsambit ng pangalan ng iyong amo? Ayaw mo na bang magtrabaho? Ang galing. Ayos ka lang. Bakit mo ginawa ang kalokohang ito para sa akin? Alam na niya ang lahat. Para sa iyo? Handa akong magsakripisyo. Hindi ka nila palalampasin? Tara na. Umalis na tayo. Pumunta tayo sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa atin. Hindi na kailangan. Naayos ko na ang lahat. Ako, ang dakilang snake god? Paanong hindi ko mapoprotektahan ang aking munting nobya? Ngayon, payag ka bang pakasalan ako? Tungkol diyan, iisipan ko muna. Nian. Matagal akong naghintay. Kaawaan mo naman ang asawa mo. Kaya bakit ka bigla na lang pumunta sa mundo ng tao at naging CEO pa ng Xuanlin Group? Upang pakasalan ang aking nobya, natural lang na sumunod ako sa tradisyon. Magsumikap na kumita ng pera upang bigyan siya ng pinakamagandang buhay. Ano ang iyong pananaw? Madam CEO, nasayahan ka ba sa aking ginawa? Ha, pwede na rin. Handa ka na bang tuparin ang pangako mo sa akin? Aking munting nobya? Oo. Aray, anong ginagawa mo? Unang gabi ng kasal,